Right, so yun, magandang gabi guys. Let's welcome everyone here sa Zoom. And let me know guys if you guys can hear me loud and clear. Type yes in the chat. Naririnig ba ako ng malinaw? Ayan, so yes man daw, sabi ni Miss Rhea. Ayan, so thank you so much for answering just the chat. Wait natin yung iba. So we still have 1 minute left before we officially start our live training. Magandang gabi guys sa inyo, Sir Miss Christine, Rolando, Julius, Miss Kat, Sir Joshua, Miss Jenny, Ria, tsaka Rhea. Yan, dalawa yung ating magkatunog. Miss Manilyn, magandang gabi. All right, there you go. Let's wait. Ayan. So hopefully guys, you were able to receive our previous emails before this live training, no? Hopefully na-access niyo na yung inyong dashboard, no? For some of you, you were able to ano tawag dito? Receive access to the dashboard. Let me know guys, sino pa dito yung hindi na-access yung kanilang dashboard. Type me in the chat. Meron pa ba na hindi na-access yung dashboard? Yeah, it looks like si Miss Amy, Miss Ria, si Sir Julius. Okay. So for those of you, si Miss Christine. Okay. So for those of you na hindi pa na-access yung inyong dashboard, I'll be sending another email after our live training tonight, no? So basically, the training will last for about an hour. So we're gonna end for about 8:30 or 8:45-ish, mga ganon. And then I'll be sending you guys the instructions on how you can be able to access your dashboard about around 9 or 9:30 p.m. I'll be sending you another email. Okay? So again guys, thank you so much for joining tonight. For some of you, maybe napanood na yung previous recordings. Hopefully you can use this training to ask questions later on. So this is how it's gonna play out. Bali, in the next 1 hour, I'm just gonna give you the lessons. And then after that, kapag natapos ko na yung lessons, then you can be able to ask questions later on. So may Q&A tayo at the end of the training. So just to give you the course outline in the next 5 days, I'm just gonna present my screen. So basically, ano nga ba itong laman ng training ko in the next 5 days? So basically, day 1, which is tonight, business setting overview. No, marami pa kasi nalilito about Meta Business Suite, Business Portfolio, or Ads Manager. So ano yung pagkakaiba nito sa Boost Post, no? Yun yung isa-isahin po natin tonight, no? Kasi maraming nalilito dito, hindi alam kung they thought Facebook page yun, yung pala business portfolio yung ginagawa nila. So day 1, that's gonna be the business setting overview. Day 2 would be understanding the campaign objectives, the different campaign objectives, and the Facebook auction, how you're being charged ni Meta. No? Paano ka charge ni Meta sa iyong budget? No, that's day 2. Day 3, the different campaign setup. No, we're gonna set up a campaign from scratch, and then you'll see it kung paano siya ginagawa. For some of you, maybe alam na to i-set up, pero you know, you have to empty your cup, no? Baka may mga ibang lessons kayo na hindi, or baka mayroon pa kayo hindi nalalaman about it. So day 4, understanding the Facebook ads metric, no? And then basically dito sa Facebook ads metric, we're gonna talk about the metrics na kailangan yung bantayan when running Facebook ads. No, kasi karamihan sa atin hindi alam kung paano basahin yung metrics. And day 5, the ultimate Facebook ads calculator, we're gonna talk about how you can be able to determine if you're profitable or not. Kasi may mga nagtatanong,
kailan ko ba i-increase yung budget ko, kailan ako mag-i-stop ng ads, et cetera. So we have to discuss all of these things para alam niyo kung kailan kayo mag-i-increase ng budget at kung kailan kayo mag-i-stop po ng inyong campaigns. Okay, so for those of you na nandito sa live training, let me know in the chat who among you here are business owners. Type number 1 in the chat. Business owners. Number 1 in the chat. Type number 1. Sino-sino to? Sino-sino kaya? Si Miss Christine, engineer, James, Michael, Nina, Rhea, yan. So madaming business owner dito. Sino dito yung mga aspiring media buyers? Yung mga Facebook ad strategist, or digital marketer, yung aspiring media buyers. Type number 2 in the chat. Yung mga virtual assistant na gustong maging media buyer. Ayan, si Mine, si BJ, si ano to, Engineer Rio or Ingrio. Saudi, Saudi Ismail. Manilin Mayode. Okay. Thank you so much guys for answering dyan sa Zoom. And who among you here naman yung ang alam lang Boost Post, no? Hindi pa nakagamit ever since ng Ads Manager. Type 0 in the chat. 0. Boost Post lang ang alam. Yan, si Miss Ria, si Miss Christine, si BJ, yan. So, okay. So okay, si Miss Ami. So basically, lahat naman tayo nag-umpisa sa Boost Post, no? Even me, nag-umpisa rin ako sa Boost Post. So, and then later on, nalaman ko na, mag-iba pala yung Ads Manager dun sa regular na Boost Post. So, among you here na nag-type ng Boost o ng 0, let me know sino ang naka-laptop or PC ngayon. Type me in the chat. Yung mga nag-type ng 0, type me in the chat paunahan because I have something for you. Ayan, naunahan tayo ni Miss Christine Prospero. Ayan. So, Miss Christine, you can share your screen because you will be the lucky soul tonight because I'm gonna navigate your screen and then we're gonna create a business portfolio from scratch. So I hope you're using a laptop or PC right now para manavigate natin ng maayos. And hopefully naka-Windows kayo kasi pagka medyo hindi kayo techie tapos Apple yung ginagamit niyo or Mac, medyo maraming siyang ano eh. So let me know, Miss Miss Christine. So you can share your screen and then we're gonna navigate your device and see if you're able to have or meron ka na ang business portfolio. If wala pa, gagawan kita ng business portfolio from scratch. Okay ba yun, Miss Christine? Ayan. So, yan. You can share your screen. And then, basically, I'm gonna ask permission to request a remote control access. All you need to do is to approve it. Yan. Approve mo lang. Yan. Hit approve and then I'm gonna navigate your device. Okay, so wag mo munang gagalawin and then I'm gonna head over to your Facebook. Okay, and let's see. So I'm gonna switch here. Ito yung ano mo no, profile. Alin dito yung gagawin natin? I'm gonna unmute you. Pwede ka magsalita, by the way. So, alin yung gagamitin po natin dyan na page? Naka-mute ka pa, Miss Christine. Yan. Ano po, RangeNet Pinas. Alin po yan? Medyo nawawala kayo. Ano po yan? RangeNet Pinas. Okay, sige. Medyo mahina lang yung ano, anong tawag dito? Medyo mabagal lang yung iyong internet. Let's see if we can... Yan, sir. Ayan. Okay. So, tingnan muna natin. Ito siya, no? Okay. So, para malaman mo kung meron ka ng business portfolio, normally, pumupunta ako dito sa Ads Manager. Ito, Ads Manager sa gilid. Tapos, kiklik mo tong campaigns, no? Tingnan natin kung meron siyang business portfolio or meron siyang Ads Manager. Tapos, makikita natin kung meron na siya. Kung wala pa, magka-create tayo ng business portfolio. Ito, RangeNet Pinas. Okay. So, ayan. So, Miss Christine, it looks like meron ka ng business portfolio but you don't know it yet. Maybe perhaps you've created it like in the past pero anong tawag dito? Ang tingin mo dito is page, hindi po siya page. Itong RangeNet Pinas. So this is a business portfolio
And the one below your account is yung itong Christine Prospero. This is your personal ad account. Okay? So hindi ka siguro aware na nakapag-create ka ng business portfolio in the past, but ito nakapag-create ka without you knowing it, no? So parang out of siguro curiosity, nag-navigate ka tapos nakapag-create ka ng business portfolio from scratch. So, for those of you guys na wala pang business portfolio, ang unang makikita nyo is yung pangalan nyo lang dito sa baba. Wala pa yung ganitong business portfolio. So, kung ganun yung nangyari at wala pa kayong business portfolio, all you need to do is to click the create a business portfolio, itong button na to sa baba. Or you can go here sa domain na to. I'm gonna give you guys the domain. Pwede kayong pumunta dito sa domain na to kapag gagawa kayo ng business portfolio. That's business.facebook.com/create. Okay? Dito, yan po kayo pupunta kapag gagawa kayo ng business portfolio. Pero pag nakarating na kayo sa ganito, pwede nyo na rin i-click tong create a business portfolio na button. So pag click nyo dito, create a business portfolio, and then you're gonna name your business portfolio. Preferably, hindi siya kasing pangalan nung page mo. Okay? So, ano pa ba yung ibang business mo, Miss Christine? Yung related lang po siguro dito, ano po, poultry equipments po. Poultry equipment. So, siguro pwede natin ipangalanan to. Try natin kung makakapagawa tayo ng business portfolio na outside doon sa existing mo. Poultry equipments. Ayan, equipments. Tapos, paki-fill out po dito, ma'am, yung first name mo at last name. Ayan, try natin kung makakabibigyan tayo ni Meta ng bagong business portfolio. Pag wala, let's use yung the RangeNet Pinas. Tapos palagay po ng email po ninyo, ma'am. Huwag nyo munang isa-submit or huwag nyo munang i-create. Yes po. Basta lagay nyo lang muna yung email address po ninyo. And then huwag nyo muna i-create. Tapos open kayo ng bagong tab. Itong email po ba na to, pareho to? Sorry, Ito rin sir. ba yun? Ito rin yun, ano? Okay. Yes po. Okay, so basically, the reason why kailangan naka-open dito sa sa kabilang tab, kasi kapag dalawa yung, anong tawag dito, dalawa yung browser mo, halimbawa may Google Chrome ka o kay Microsoft Edge, hindi po siya mag-work. Kailangan nasa sa isang browser po siya. Okay, so basically, click nyo lang po yung create na button. Yan, click nyo yung create na button. Ako na po mag-click, sir. Yes pa. Click nyo po yan and then magsisend po si Meta ng anong tawag dito? Notification. So, yan. Tingnan natin kung mabibigyan tayo ng slot ni Meta. Mukhang mabagal lang yung net mo. Ayan. So, there you go. Tapos, skip mo muna or click mo muna yung next. Yan. Tapos scroll down ka, wala pa naman tayong i-add eh. So skip mo muna yan. Yan, skip. Tapos confirm. Ngayon, makaka-receive ka ng email kay Meta. So normally, dito yan pumapasok sa social tab, no? Dito siya pumapasok sa social tab. So titingnan natin kung may na-send po si Meta na notification. So it may take some time, mga ilang seconds yan or minsan 1 minute. So there you go. So click nyo pong confirm your business email. Ayan na siya. Yan. Open nyo po yan and then confirm now. Okay? So basically, naka-create na tayo ng dalawang business portfolio. So kapag ni-refresh mo tong nandito sa kabilang tab, so refresh po natin, no? Wait lang, love. I'm on training. So makikita mo dito na meron ka ng dalawang business portfolio. Okay, i-remove ko muna itong mga nasa taas para hindi tayo, yan, malito. So, refresh ko muna and then, makikita mo dito, pag kinilig mo itong drop down, makikita mo, dalawa na yung business portfolio mo.
Parang ang bagal ng net Ayun. natin. Ayun, so poultry equipments. Yan, yun po yung pangalawang business portfolio po natin. So pag in-scroll mo yan sa baba, nandoon po yung personal ad account po ninyo. Okay, so later on, bibigyan ko po kayo na magdo-drawing ako para makita po ninyo kung ano yung itsura ng business portfolio ninyo at saan kayo magrarun ng ads po ninyo. So since nauna nating, kumbaga, na-adapt na natin tong RangeNet Pinas, what we're gonna need to do is i-check natin, kasi sabi dito, no ad accounts available. So ang gagawin natin ngayon, maglalagay tayo ng ad account or magki-create tayo ng ad accounts dito sa RangeNet Pinas. Kumbaga, ito na yung gagamitin natin, yung RangeNet Pinas, no? I just give you guys a demo kung paano mag-create ng business portfolio. So, kiklik natin tong gear icon, itong parang gulong na to. Business settings to, or tinatawag ko din itong gear icon. So, para kasi siyang gear. So, click natin to. Okay, and then pupunta tayo dun sa back end ng ating business portfolio. Okay, so pag pumunta tayo dito sa add accounts, makikita nyo dito na wala pa siyang add accounts. Okay, so i-ano natin ng konti. And so, para makapag-create kayo ng add account, i-click nyo tong add button. Okay, add, and then create a new add account. Okay? And then papangalanan natin tong ad account name na to. So, pwedeng ganito, range net ads, no? Kailangan medyo hindi siya kapareho ng business name portfolio ninyo. Dapat magkaiba dun sa ad account name. Tapos papalitan natin tong time zone. Okay, type natin dito Manila. Guys, for those of you na medyo nabibilisan, recorded naman ito, no? You can watch this replay later on. Nung nag-uumpisa ako, ang ginagawa ko dito is meron akong dalawang device, no? Dual monitor ako, ang ginagawa ko sa kabila, sa kaliwa, nanonood ako, pinopost ko, tapos sa kanan, doon ko ina-apply yung tinuturo, no? Kasi pag nakatingin lang kayong ganito, mahirapan kayo, mabibilisan kayo. Better tingnan nyo muna kung ano nangyayari, and then later on you can apply it. Preferably meron kayong dual monitor or dual device. Kung wala naman kayong dual device, then you can just minimize and maximize your browser para na napapanood po ninyo yung tutorial. So the currency, i-click nyo lang to, and then hanapin natin dito yung Philippine Peso. So, asa na yung PHP? Medyo lag lang yung device po natin. Tulungan mo ka, ma'am. Hanapin na, ito, Philippine Peso. Yan, sumobra tayo. Ito, Philippine Peso. And then, make sure lang na GMT plus 8 po yan na Asia Manila. Tapos yung ad account name, dapat medyo similar lang or hindi ka pareho ng business portfolio name nyo. So, we're gonna click next. And then, i-select nyo My Business. And then, click next. And then, I agree. No? And then, create ad account. Okay? So, magme-make sense po sa inyo to later on, guys, no? Kasi i-drawing ko po kung ano nangyari dito. So, click natin yung muna yung done. So, for example, gusto mo lagyan ng payment method yung ad account na ginamit mo, which is itong kagagawa lang natin na to. Dito ka pupunta sa inverted triangle na to, yung katabi ng Open in Ads Manager. But before that, we need to assign you first, no? Kailangan mo i-assign yung sarili mo para magalaw mo yung ad account. Okay? And then, full control. Manage ad account and assign. Tapos, kailangan mo siyang i-refresh para magkaroon siya ng access doon sa payment method. So, refresh nyo muna yung browser niyo kasi tingnan nyo, naka-grayed out pa siya. Hindi mo magalaw. Okay? So, nakikita mo tong inverted triangle. Click mo lang to yung katabi ng Open in Ads Manager. Click mo lang yan. And then, view payment methods. Tapos pupunta tayo sa payment method. Hahanapan tayo ni Meta or tatanungin tayo ni Meta kung anong payment method yung ilalagay natin. GCash ba, Paymaya, or credit card. No, or may PayPal options din dito. Okay, wait lang natin mag-load.
Okay. So, click natin tong add payment method. And then, Meta will ask you to select. Tama naman, country and currency. Okay naman siya. Okay, and then, ano po gagamitin nyo? Paymaya or PayPal credit card? Kasi ngayon yung GCash mo, nagloloko eh. Actually, halos isang buwan na nagloloko yung GCash eh. So, may Paymaya po ba kayo? Meron po. Okay, so click natin Paymaya, wallet, and then click po natin tong next. Okay, and then ito, i-skip nyo na muna to. Skip muna natin. And then, magkano yung fund na ilalagay po ninyo? Ano po, sir? 500 po. Lagyan ko lang, sir, Sige lang. So, click mo yung amount na ilalagay mo, and then click mo lang yung next. And then, lalabas po yung QR code. So, babarilin mo po yung QR code para pumasok po yung amount po na ipapasok niyo. So, bali ang ano natin, payment method is prepaid. Okay? Tapos, sir, lagyan ko lang. Yan. Click mo yung open Paymaya. Wait lang, sir. Lagyan ko lang yung Paymaya. Wala kasing naman eh. Sige lang po, no problem. Ito nga ako sa Maya. Actually guys, itong prepaid, okay naman to kasi, kumbaga, pag credit card kasi medyo, ano eh, medyo yun ang risky ng konti. May advantage to at may disadvantage pag prepaid. Kasi pag prepaid, you can just put the budget or amount na gusto mong ilagay, 'di ba? Pero kung credit card, halimbawang just in case na ma-hack ka, 'di ba? Mas safe pag prepaid. Pag credit card kasi kung magkano yung hindi hihinto 'yun pagka na-hack ka, kung magkano yung credit limit mo, ubusin 'yun. So the only time na mag-stop lang yung paggamit doon sa credit card mo kung ano tawag dito, maubos na nila yung ma-hit na nila yung credit limit. Whereas dito sa prepaid, kung magkano yung nilagay mong funds lang diyan, yun lang yung at risk mo or kumbaga mas minimal yung risk. Yun lang naman yung pagkakaiba ng ano. Okay, so ayan, so may fund na po tayo. And then what I'm gonna do is for those of you guys na aspiring media buyers or anong tawag dito, for some of you or most of you kasi, 'di ba mga business owners. So if you want to anong tawag dito, ask someone to run ads in behalf of you, this is the way you can add them inside your business portfolio. So there are 3 ways on how you can be able to add someone inside the business portfolio. So this is the easiest way of doing it. So all you need to do is go to people, no? I'm gonna try to add myself inside the business portfolio kay Miss Christine na business portfolio. So this is the first way of doing it. So this is the easiest way. So click lang natin tong invite people. May nakaharang di ato. Okay na. Akala ko hindi ko maklik eh. Mabagal lang pala. So I'm gonna put my email address here. Okay. Then I'm gonna hit next. So ito guys, no, I'm acting on her behalf, no? Basically, I am the media buyer or I am the service provider tapos si Miss Christine yung client ko kunyari. So this is the first way of doing it. So nilagay ko yung email ko tapos I hit next. And then for the sake of this demonstration, I'm gonna choose full control. There are there's partial access and there's full control. So pag pinul control ko to, as if I am I am the co-owner of the business portfolio, parang ganun lumalabas naman. But later on, I'm gonna show you guys how you can give access
dun sa assets lang. Ibig sabihin, hindi nyo bibigyan ng full control yung service provider or yung media buyer na mag-handle po ng account po ninyo. So I'm gonna hit next. For the sake of this demonstration, you can remove me, Miss Christine, on Friday, no, after this demonstration. So, and then I'm gonna click the drop down, itong ano na to. Tapos, mamimili ka, itong nakikita nyo dito, dalawa yan, di ba? RangeNet Pinas, ito yung page niya. Di ba? Tapos, itong RangeNet Ads, ito yung ad account where kung saan tayo mag-run ng ads. So, magkaiba po silang dalawa. Okay? Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag yung ipapangalan ng parehong-pareho dun sa naming convention ng page name ninyo, yung ad account po ninyo kasi malilito kayo. So you have to make parang slight variation nung naming convention. So click natin yung confirm selection. And then for the sake of this demonstration, I'm gonna hit full control to manage your Facebook page. And then I'm gonna click next. And then click continue. And then invite to with one asset. So makaka-receive ako ng email ngayon. Okay, that Miss Christine is asking me to join her business portfolio. So I'm gonna stop sharing you, Miss Christine, and then I'm gonna open my business portfolio, my email, no? So I'm gonna share my screen. Then let me know kung nakikita nyo na yung screen ko na. So I'm gonna head over dito sa social tab. And then, iintayin ko yung invite ni Miss Christine. So, I'm gonna refresh. Okay, tapos normally sa social tab yan pumapasok. So, makikita ko dito, action required. Ayan, kiklik ko to. Ay, sorry. So, kiklik ko to. And then, kiklik ko tong view invitation. And then, kiklik ko tong login with Facebook. Tapos, ilalagay ko yung pangalan ko dito, of course. Okay, continue, and then accept invitation. Tapos, Meta is going to ask me my password. So, stop sharing ko muna. I'm gonna log in my password. 1 second. Yung mga questions nyo guys, sasagutin ko yan later on, pag Q&A natin. So, ako kasi nilalagay ko sa notepad or notebook yung password ko. Wait lang guys . I-submit. Tapos, tingnan natin kung tama yung password na pumasok. Mukhang tama naman. So, share ko yung screen and then mapupunta ako doon sa business, Meta Business Suite po ng page po niya. Okay? So, eto na siya. So, Meta Business Suite and then go to settings. Pupunta ako doon and then titingnan ko kung nakapasok na ako doon sa loob. So, ayan. So, may access na ako doon sa business portfolio niya. And then sa ad account niya, makikita ko dito, pag wala pa akong access, ayun. So, nandoon ako sa loob. So, Clarence and Miss Christine nandito. Kumbaga, dalawa na kaming nandoon sa loob. So, the last thing that we need to do is, or the second thing that we need to do is, i-check po natin yung via assets lang. So, you can share back your screen, Miss Christine. No, kasi 'di ba binigyan mo ako ng access yung the whole business portfolio. So halimbawa, asset lang ibibigay mo sa akin, which is yung page mo lang, yung Facebook page mo o your Instagram page mo lang, pwede mong ibigay yon ng partial access lang. So I'm gonna ask a remote control access again. Marami kasing nalilito dito eh. So titingnan natin kung na-claim mo na ba yung page mo dito, yung ano yan, RangeNet Pinas. So, tingnan natin sa pages. Ito siya. Ibig sabihin, nandito na siya sa loob. Ang kailangan mo lang is, ayan, hindi pa ako nakalagay dito. So, i-assign ko rin yung sarili ko. Yan, pwede mong i-assign ng ganyan. Okay? As if ikaw yung gumagalaw. So, yan. So, ngayon, kung halimbawa, basically, kanina nakahingi ako ng ng access sa business portfolio mo. Okay, nandoon ako sa buong business portfolio mo. Pero kung ibibigay mo lang sa akin ay yung ad account access, pwede.
Okay, so ito siya. Pag pumunta ka dito sa add accounts, okay, may makikita ka ditong, pag kinilik mo to, makikita mo tong string of numbers na to. Yung 7396 yung dulo. So i-copy nyo po yan and then send nyo po dito sa chat box. So click nyo lang po yan, makikita mo copy to clipboard. Yan. So, yan. Copy to clipboard nyo lang. Yan. Tapos send nyo po dito sa chat box. Okay? So stop sharing kita para makita mo yung chat box. Ayan, nasa baba po yung chat box. Makikita mo dyan. Ayan. So, okay, there you go. So, ang nangyayari po niyan is, pupunta ako dun sa business portfolio ko and then i-add ko yung add account ID na yon. Okay? And ang access ko is yung add account ID lang, hindi yung buong business portfolio. Ibig sabihin, yung specific asset lang na shinare lang sa akin ni Miss Christine. Okay? So kanina kasi, 'di ba, may access ako sa buong business portfolio niya. But this time, may access lang ako doon sa add account ID. So I'm gonna share back my screen. Tapos business settings. Ito na yung business portfolio ko. So ibig sabihin, i-add ko lang dito, 'di ba? Virtual 5 solutions na kasi to eh. So this is my business portfolio and Meta will be asking to verify my account. Madalas ganyan po. So wag po kayo maiinis. Para sa atin din yan. Yung mga OTP na yan. Yan. Meta will ask me to provide the OTP. Refresh ko lang ha. Social. Wait lang natin. Ayan. So, normally sa social tab siya pumapasok. So, pin natin to. And then, paste natin dito. Ayan. So, ang gagawin ko lang is i-add ko lang yung add account ID na sinend sa akin ni Miss Christine. So, copy ko lang yon and then, pupunta ako dito sa add accounts ko. And then, ang gagawin ko is add. Tapos, request access to an add account in another business portfolio. So, ito yung kiklik ko yung nasa baba. Ipe-paste ko siya dito. And then, click next. And then, it's either partial access lang or full control. So, for the sake of this demonstration, I'm just gonna hit full control. Confirm. Okay. You're now sharing an add account. So, done. So, makikita niya ni Miss Christine sa end niya na meron akong request, no? So, stop sharing muna and then you can share it back, Miss Christine, yung iyong business portfolio. Okay? So, basically, dito mo siya makikita. Request remote control lang ako, approve nyo lang po. Okay, dito mo yun makikita sa baba. Okay, makikita mo dito sa requests. May makikita ka dito. Ito. So, ayan. Dito siya papasok sa requests. Kaya lang, hindi mo na siya, wala nang mag-a-appear dito kasi di ba meron akong access sa buong business portfolio. Okay, medyo mabagal lang siya mag-load. Ayan. Ayan, dito yung papasok sa request na part. Okay? Doon mo siya i-accept. Okay? The reason why hindi nyo siya nakikita dito kasi meron akong access sa buong business portfolio kaya hindi na siya nag-appear. The third one would be via partners. Okay? Makikita nyo dito na nandito na ako sa loob. Pero for the sake of this demonstration, I'm just gonna remove myself first para mailagay yung business manager ID ko naman dito. So, i-remove muna natin to. Okay, remove partner.
And then ang isi-send ko naman ngayon dito is yung business manager ID ko. Kanina, di ba ang sinend ni Miss Christine is yung add account ID niya. Okay, this time, I'm going to send back or in reverse naman is my business manager ID na magkaiba po yon. So, i-explain ko po sa inyo yung pagkakaiba ng dalawa. Okay, so I'm gonna share back my screen. Okay, ito po yung business manager ID ko na ibibigay kay Miss Christine. So ito siya, business info, dito ko pupunta sa business info. Tapos ito yung business manager ID ko. Okay, magkaiba po siya sa add account ID. So, kakopy ko yan and then isi-send ko po yan dito sa chat. Okay, hopefully na-receive mo na Miss Christine and then you can share back your screen. Tapos, doon mo siya ipasok sa partners. So, kopyahin mo yung sinend ko na business manager ID, tapos i-click mo yung add button sa top right. Saan nga po, sir, ulit? Top right. Sige, pahingi ako ng remote control access. Ayan. Approve mo lang. Ito siya, yung blue button na to. Ayan. Give a partner access to your assets. Yan, click mo yan, tapos i-paste mo dyan. And then, next. Okay, and then, pareho lang din yon. So, bibigyan mo ako ng access sa page, and then, full control. Tapos, kung add accounts, bibigyan mo rin ako. Ayan, so ganun din po siya. Full control. So, anong pagkakaiba nito doon sa kanina, yung unang-unang ginawa natin? Di ba tatlong ways yung ginawa natin? Yung unang-unang ginawa natin, ibig sabihin nun, as if I am the co-owner of the business portfolio. Itong RangeNet Pinas. Yung pangalawang ginawa natin, I'm only acting on your behalf. Okay, ibig sabihin, hindi binigyan mo lang ako ng access to a certain assets lang, which is yung add accounts mo lang. Okay, yun yung pagkakaiba. And itong pangatlo, ito partners, ibig sabihin, I'm acting as a digital marketing agency business running ads on your behalf. So, ganun po yung pagkakaiba ng dalawa. Okay, so tingnan po natin kung may binigyan na meron akong access ng page. Ay, sandali, ba't nawawala yung ano? Tingnan natin kung nandito na yung page ha. Ayan, so okay na. Assign people. Okay. So anong pagkakaiba nito sa Boost Post, no? Kasi the reason why pinapahiwalay ko yung business portfolio kasi dito kayo nag-aano eh. Dito kayo nagra-run ng ads sa personal account po ninyo. Asan na yun? Saan na ba yun? Ito yata yun. Pag kinilig mo kasi itong drop down, Pull up ko, sir, yung ano ko. ayan. So pag kinilik mo tong drop down, dito kasi kayo nagra-run ng ads eh, sa personal ad account po ninyo. Itong Christine Prospero, pag kinilik ko to, malamang sa malamang mayroong mga ads na nagra-run dito. Meron po yung system. Ayan. So, kailangan protektahan nyo po ito, yung personal ad account po ninyo. Kasi ito yung buhay po ng business ninyo pag, kay Meta. Okay, ayan o. Saan yan? Teka lang Iba po kasi ito. Ito yung kumbaga, ito yung pag nag-boost kasi ng post, ito yung ginagamit ninyo, yung personal ad account po ninyo. So dapat hindi po ganoon. Tingnan natin to. I'm sure meron mga ads dito na nagra-run. Ayan Yes. Di ba? So nakikita nyo, may nagra-run na ads. Every time na nagbo-boost post po kayo, automatically, ang ginagamit po ninyo is yung personal ad account po ninyo. Okay? So dapat hindi po dun sa personal ad account kayo nagra-run ng ads. Dapat nasa loob ng business portfolio. Okay? Ayan siya So discard ko yung ibang drops dito para makita ninyo. Medyo mabagal lang yung device mo or mabagal lang yung internet kaya matagal po siya mag-load.
Ayan, naghang na siya. Nag-freeze na. Hindi na gumalaw. Ayan. Wait lang, refresh ko yan. Ah, nawala ka na, Miss Christine. Medyo nagsasabi ka na. So, eto po siya. Anong pagkakaiba nito sa Meta Business Suite? No? Yung Meta Business Suite po kasi, Miss Christine, sa akin na lang sa akin na lang ako mag-share ng screen kasi medyo mabagal po yung Teka lang ah. Ako na lang mag-share Sige po. para mas mabilis yung natin. So, anong pagkakaiba nito sa Meta Business Suite? Dali ah. RangeNet yan, RangeNet. Ito. So, I'm gonna share my screen. Ayan. So, ito kasi, Meta Business Suite, different po ito doon sa Ads Manager or doon sa business portfolio na ginawa po natin. Normally, itong Meta Business Suite, nandito mo makikita yung inboxes mo. Ibig sabihin, kapag magre-reply ka doon sa mga nag-message po sa page po ninyo, dito nyo siya makikita. Ito, yung inbox. No? And then, of course, the next thing na pwede mong gamitin dito is tong planner. Okay? Kadalasan ginagamit ito ng mga social media managers. Dito sila nag-i-schedule ng posts. 'Di ba? So, ito po siya. So, itong month po na to, ang gagawin po dyan ng mga social media managers is nag-i-schedule po sila ng post. So, halimbawa, today is what? 17? November 17. So, halimbawa, for November 18. So, makikita mo dito, 7 p.m. sabi ni Meta ang recommendations niya. So, i-click mo lang to. And then, pwede ka mag-publish ng image or ng video. Okay, so halimbawa ganyan. So 7 p.m. save. Tapos, lagay mo lang sa taas, add photo or video. Ayan. So, pwede kang mag-schedule ng post po dito. Ito po yung ginagamit kapag mag-i-schedule ka ng post. And then, kapag magra-run ka naman ng ads mo, directly po doon sa Ads Manager po inside the business portfolio. So, ano po yung ang itsura po niyan in reality? So, I'm gonna stop sharing my screen and then I'm gonna create a whiteboard. Let me know guys if you can see my whiteboard. Kita po ba? Type yes in the chat. Okay. So, ganito po siya na wag niyo munang do-drawing yan. Ako po muna magdo-drawing. Ayan. So, ganito po itsura niyan. So, imagine po natin, ito si Miss Christine. Wala bang ano yan? Wala bang age? Yan. Yan po si Miss Christine. So, ito po yung personal profile po niya. 'Di ba? Ngayon, nakita nyo doon kanina, 'di ba, meron siyang ad account sa baba. 'Di ba? Sabi ko yung personal ad account po niya. Personal ad account. Sabi ko wag yung gagamitin yon. So, yun po yung nasa baba niya. Okay? Tapos, gumawa tayo ng isang business portfolio. 'Di ba? Which is yung, ano nga yung pinangalan natin doon? Poultry equipments, no? Poultry equipments. Ayan. So, pinangalanan natin ng poultry equipments. Tapos, may naabutan tayo, di po na-view yung whiteboard. LJ, kung gumagamit ka ng mobile or ng cellphone, i-swipe left or right mo para makita mo yung whiteboard. Kasi lahat naman, si Miss Yancy, si Miss Rhea, si Miss Christine, kung laptop po ang gamit nyo, Miss LJ, meron kang makikitang arrow left or right. No? I-click mo lang yung left or right para
makita mo yung whiteboard. Kasi nakikita naman ng lahat eh. Si Miss Christine, si Miss Jenny, si Marichek, Miss Rhea, nakikita naman nila yung whiteboard ko. So you have to switch, ang tawag dito, may makikita kang button dyan, left or right, para lumabas sa'yo yung whiteboard. Okay? So, hopefully guys, nakikita naman, no? Maliban kay Miss LJ, sino pang hindi nakakakita ng whiteboard ko? Let me know in the chat. Meron pa ba? I think si Miss LJ lang yung nagkakaroon ng technical difficulties. Anyhow, so, ganito po, no? Again, may naabutan tayong business portfolio kanina na RangeNet Pinas. Tapos gumawa tayo ng isa pang business portfolio, ang ginawa natin is poultry equipments naman yung pinakalan natin doon. So imagine natin, ito po si RangeNet Pinas. Naabutan natin yung business portfolio kanina. Okay? Tapos, ang ginawa natin, di ba gumawa tayo ng isang ad account kay RangeNet Pinas. Ito po siya. Ayan. Yan yung ginawang ad account natin kanina. Ngayon, the good thing about ang tawag dito, having a business portfolio is that you could create multiple, magka-connect po to guys ha, connected ito. Ibig sabihin na under your personal ad account, pwede kang gumawa ng multiple business portfolio. So ibig sabihin, ito yung BM1, Business Manager 1, and ito naman yung Business Manager 2. Ayan po siya. So ito yung ad account na ginawa natin kanina. The good thing about creating a business portfolio, kasi pwede kang gumawa ng multiple ad accounts. 'Di ba? Under your business portfolio. Bakit ko hindi pinapagamit yung personal ad account po ninyo, which is this one? 'Di ba? Kasi ito, pag na-disabled po ito, mahirapan kayo mag-create ng business portfolio down the line. Okay? So kailangan poprotektahan po ninyo yung personal ad account ninyo. Dapat buhay ito. Okay, dapat hindi ma-disable to. So ibig sabihin, kanina 'di ba, nung check natin Miss Christine yung ad account mo, you're running ads inside your personal ad account. So dapat yun nakahiwalay. 'Di ba kanina, may nilagay tayong budget dun sa ad account na ginawa natin. Andito po siya. Dito natin yung nilagay. So imagine niyo, wala pa tong dalawa na to. So ito pa lang yung ad account na nagawa natin. So ibig mong sabihin, makakapag-create ka ng multiple ad account inside your business portfolio. So ganyan po yung hierarchy po niyan. Okay, ganito itsura niyan. And this one. So pwede mong pangalanan to ng halimbawa, meron ka pang ibang business, line of business. Halimbawa, meron kang car wash. 'Di ba? So pwede mong gamitin 'yan related sa kotse or car wash kung ano pa man. Okay? So 'yun po yung itsura niya. May mga questions tayo dito. I'll be answering questions. Sir, pwede po 'yan GCash. Wala po yung hindi lumalabas kanina yung GCash, Sir Manalo, kasi I think naka-down na naman yung system nila. So pag naka-down yung system, hindi mo makikita yung GCash doon. Okay? Actually, 1 month nang may problema yung GCash eh. Sir, sa Apple may service charge sila na 30%, sa Android ba may charge din sa GCash? 30%? May service charge sila na 30%. What do you mean, Sir, Engineer Rio? Parang ngayon ko lang narinig yun. 30% service charge. Alam ko, for every transaction, 10 pesos ba? If I'm not mistaken. Yun lang naman yata eh. Parang ngayon ko lang narinig yung 30% na yan. Miss Marichek or Maricel? Tama ba? Marichek or Maricel? Where can I check the business portfolio? Medyo na late ka ba ng pasok, Miss Marichek or Maricel?
We created the business portfolio from scratch kanina. Okay? Sino to? Mine, Briones, pero personal po, hindi pwede gumawa ng multiple. Anong tawag dito? Yung personal ad account mo kasi is your default, Miss Mine, Briones. Default ad account mo po kasi yun. Every time po na kasi na nagbo-boost post kayo, Miss Mine, automatically, personal ad account yung ginagamit po ninyo. And hindi po siya under one business portfolio. Ibig sabihin, nandito lang siya. Okay, ang idea po, Miss Mine, is magkaroon ka ng multiple ad accounts. Kasi tingnan mo to, kapag, anong tawag dito? Kapag na-disable tong ad account na to, o di you can just move, teka lang, linisin natin. Ay, dali Dali lang, Miss Mine ano yung drawing ko. So parang ganito yan. Yan. So, yung idea po kasi, Miss Mine, is kailangan meron tayong hierarchy po nung ating business portfolio. Bakit? Kasi kapag ganito, halimbawa na-disabled tong ad account na to, pwede ka lang mag-create ng bagong ad account. So, lipat ka dito sa bagong bahay mo. Na-disable tong ad account na to, dilipat ka ulit dito. Na-disable ulit ito, gawa ka ng bago. Ngayon, worst comes to worst, na-disable tong buong business portfolio. O, dilipat ka dito. Lipat bahay ka. Tapos gamitin mo tong ad account na to. O, na-disabled ulit to, lipat ka dito. Na-disabled to, ayan. So, sky's the limit po yan. For as long as po na meron tayong hiwalay na personal ad account. So, ito kasi pag na-disable dito, wala na. That's the end of your career as an meta advertiser. Diba? Kasi hindi mo na magagawa to eh. Itong mga nasa baba. I hope I was able to explain it to you, Miss Mine. QR po ng Maya, pwede GCash pang scan. Oh, okay. Good thing to know. Hindi ko pa natatry yan, Sir Manalo. Na-disabled po ang ad account ko po, hindi ko po makuha yung page ko. Paano kaya? Yancy, normally kasi kapag na-disabled yung ad account mo or yung business portfolio mo, yung page mo, it stays there sa business portfolio po na yon. Okay, ibig pong sabihin, stop ko muna itong Ibig pong sabihin, Miss Yancy, yung page mo na na-claim doon sa business portfolio na yon, nandoon na siya. Okay? Ang mangyayari po noon, since kung meron ka namang top level admin access doon sa page, pwede mo pa rin naman siyang magamit sa ibang business portfolio or ibang ad account. Okay lang yun. Lalabas yun. Miss Yancy. Okay? So, inom lang akong tubig, guys. Si Saudi, ilan po limit ng business portfolio account and ad account? Sky's the limit po. For as long as na ad compliant po kayo kay Meta. Okay? So, yung business portfolio ko napakarami ngayon kasi marami akong inahandle din na clients. So, yun, basta compliant ka kay Meta, you're following the rules, you can create multiple business portfolio and multiple ad accounts. Okay? Yes, sa business portfolio po, Miss Yancy, kapag ka nandoon sa business portfolio, na-claim mo na doon sa isang business portfolio, na-disabled yung buong business portfolio, that's okay, that's fine. Kasi yung page mo na yun, magagamit mo pa rin naman mag-run ng ads sa different business portfolio kahit hindi siya na-claim doon sa business portfolio na yan. Okay lang yan. Late ako ng basa. Okay. Okay.
So hopefully I was able to answer your question or may nalinawan ka na, Miss Mar. Hopefully I'm pronouncing your name correctly, no? Mas Marichek, Mas Maricel ba yan? Mali lang ng spelling. I think it's Marichek, no? Ang unique ng pangalan mo. Kung Marichek yan, so unique yung pangalan mo. Ngayon lang ako nakarinig ng ganung pangalan. Engineer Rio, sa 350, 150 charge ni Meta if Apple user. Ang alam ko, sir, is yung charge, yung VAT na ipinataw po ni Meta. No? I think you're referring to dun sa VAT na pinataw ni Meta. Kasi recently, I think it was last month or 2 months ago, if I'm not mistaken, may VAT na pinataw si Meta. Or may tax. Na-disabled ang business for ano mo. Okay. Tinatry ko makuha ito, nasagot ko na to. Business page po ba automatic kasama sa personal account? Automatic lalabas siya, oo. Kasi pag nag-boost post ka, Miss Marichek, automatically, kung top level admin access ka naman ng page mo, lalabas mo yon. Balik nito kasi yan, Miss Marichek. Kung ikaw yung community manager lang ng page, hindi yan lalabas sa ibang business portfolio na meron ka. Pero kung ikaw yung gumawa ng page na yon, top level admin access ka ng page na yon, kahit anong business portfolio lalabas yon. Or kahit anong ad account. I-type mo lang yung pangalan doon, I'll show you on day 3. Kasi lalabas yung pangalan ng page mo doon. Turo po sana natin, sir, kung paano ma-avoid yung magiging disabled. Sir James, ganito lang yan. Simple, lang, para hindi ka ma-disable. So, meron tayong tinatawag na Meta Advertising Guidelines. No? So, type nyo lang to, Meta Advertising Guidelines. Nandito po yung nakasulat, yung mga guidelines po ni Meta when running ads. So, itong Meta Advertising Standards, click nyo lang po yan. Tapos, nandito po yung mga bawal i-run ng ads kay Meta. Okay, personal attributes, Meta advertising policy prohibiting ads that contain personal attributes, including information and avoiding assumptions about someone's personal attributes in your ads. Avoiding assumptions, ano ba to? So, pag sinabi natin doon sa ads natin, mataba ka ba? Bagay sa iyo tong pampapayat na supplement namin, no? Bawal po 'yun kasi we're trying to assume that the people na nakakita ng ads natin are fat or medyo may anong tawag dito? Anong tawag dito? Ina-assume natin na yung target audience, although alam naman natin na yung supplements na yon or yung program na yon is for people who are that we are targeting, pero hindi mo siya pwedeng sabihin sa ads mo. Kasi ma-restrict po yon. Sensational content. Our advertising policy prohibiting sensational content, including information to avoid shocking, sensational, inflammatory, or excessively violent content in your ads. Cryptocurrency, di ba? Hindi bawal din yan. Although may makikita kayong mga cryptocurrency or mga ads about crypto, pero yun, ginakandak sa webinar. Ano, kasi pag nag-run ka ng ads ng hindi dumadaan sa webinar, mare-restrict po yun. Bawal din po yung dating, drug and alcohol, and addiction treatment. So, ayan, online gambling, etc. So, andito na po yung Meta advertising guidelines ni Facebook. Okay? Jenny Jose, kung one lang business, ilang ad account pwedeng i-create? Isa lang. 'Di ba? Miss Jenny, kung meron kang multiple businesses, preferably dapat magkakahiwalay siya ng ad account. Huwag mong pagsasamahin yung dalawang page. Huwag mong pagsasamahin yung dalawang page sa isang ad account na magkaiba ng business model. Halimbawa,
yung isa pang car wash na page, tapos yung isa naman you are selling, ito halimbawa, poultry products, 'di ba? Yung isa naman is nagbebenta ka ng properties, tapos pinagsama-sama mo sa isang ad account, mali po 'yun. Dapat magkakahiwalay po sila ng ad account kasi, maghahalo-halo po yung data sa isang ad account. Mind you, nai-store po ni Meta yung, data sa page po ninyo, sa ad account po ninyo, tsaka doon sa Meta Pixel po na ginagamit niyo. Ito medyo advanced lang yung Meta Pixel. Pero yun nga, sa ad account na yun, huwag niyong pagsasama-samahin yung mga different business models. Dapat magkakahiwalay po yun ng ad account. So yun yung kagandahan po, the reason why I want you guys to create a separate ad account for each pages, especially kung magkakaiba sila ng business model. Pero kung similar business model naman sila, halimbawa, you're selling cars, no? Isa kang car sales agent. And at the same time, may business ka na car accessories. Pwede mong pagsamahin yun sa isang ad account. So, 'di ba? Nagbebenta ka ng kotse, 'di ba? And then at the same time, nagbebenta ka rin ng accessories ng kotse. So, pwede mong pagsamahin yun sa isang ad account. Although magkahiwalay sila na page, pero isang ad account, okay yun, pwede yun. Okay? Ayan, so Mr. John, na-tackle na po natin ito. I have two accounts in the same portfolio. Can I delete one? Sir, Miss Maricel, wag po niyo i-delete. Tama. So Maricel pala. Maricel kasi kanina yung basa ko. Miss Maricel, wag niyo pong i-delete kasi magagamit po niyo yan later on. Okay? So, gawin niyo lang siyang spare. Parang spare tire, di ba? Parang gawin niyo lang siyang spare. Kasi kapag na-disabled yung isang business portfolio, yung isang ad account, you can use the other ad account or the other business portfolio. Okay, keep it, Miss Maricel. Okay? Sir, about sa full control and partial control naman po. Miss Ria, yung full control, ibig sabihin po nun, I co-own the business portfolio. Ibig sabihin, kung dalawa tayo dun sa loob, Miss Ria, na kayang gawin, kayang mag-add ng tao, kayang mag-create ng ad account, kayang mag-add ng payment method, kayang mag-create ng pixel, and etc. Ibig sabihin nun, may full control ako kaparehas mo, Miss Ria. Pag partial control naman, ibig sabihin, hindi ako pwedeng gumawa ng mga assets na katulad ng page, ng ad account. Pwede ako mag-run ng ads in behalf of you, pero hindi ako pwedeng mag-add ng tao sa loob ng business portfolio. Hindi rin ako pwedeng mag-create ng ad account. Hindi rin ako pwedeng mag-create ng page under your business portfolio. Hindi ako pwedeng maglagay ng payment method. So, yun po yung partial access, Ms. Ria. Okay? Sir, may nara na po na ads sa personal account. Mas maganda bang i-delete yon tapos create po ng business portfolio? No. Miss Anne, all you need to do is to keep running ads doon sa existing personal ad account po ninyo and slowly run ads po doon sa bagong create yun na ad account under the newly created the business portfolio. And itatransfer nyo doon slowly yung ads po ninyo. Huwag nyo bibiglain. Anong tawag dito, na from personal ad account, in-stop ninyo completely yung personal ad account tapos doon kayo nag-run ng ads sa bagong create nyo na ad account. So, huwag nyo pong gagawin yon, slowly lang, parang gradually nyo lang gagawin kasi yung personal ad account ninyo, maraming data na yon. Okay? So, kaya maraming nagtataka, sabi niya, nung nag-create ako nung ad account sa business portfolio ko, tapos ni-stop ko yung ads ko dun sa personal ad account ko, pumangit po yung results. Bakit? Kasi, yung bagong ad account, syempre, may learning phase po yun. Yung personal ad account mo, syempre, maraming data na yon na na-accumulate. So, ang gagawin nyo po is gradually dapat, hindi siya biglaan. Okay? So, nagra-run po simultaneously yung personal nyo, tsaka yung isang ad account. Tapos slowly yung budget niyo ipasok niyo doon sa bagong ad account. Ayun, Miss Maricel Soriano.
Yan, paano ko pa ma-add yung page sa ibang business portfolio? Ayaw po kasi ma-approve dun sa portfolio na unang disable. Hindi nyo na siya ma-move, Miss Yancy. Okay, pero magagamit nyo pa rin siya sa ads. Pwede nyo pa rin siya magamit kapag nagra-run ka ng ads kahit sa ibang business portfolio. Okay? So, pwede nyo pong palabasin dun yun. Try ko kung magagawa ko dito kayo. So, parang ganito siya, Miss Yancy. I'm gonna share my screen. Ganito po siya. So, pupunta ka dito sa ad set level. Tapos, pupunta ka dito sa, saan na yan? Dito sa ad level pala, sorry. Sa ad level. Tapos, itong drop down na to, pag kinilik mo tong drop down na to, lalabas po yung mga pages po na hawak po ninyo. Halimbawa, anong tawag dito? Assuming lang, Miss Yancy, na ibang business portfolio to, Tapos, yung page mo na yon is gusto mong i-run yung ads dito. So, i-click mo lang tong drop down. Tapos, halimbawa, yung page ko is Digital Homey. So, pag tinype ko yung Digital Homey, yun, lalabas yun doon. Ayun, oh. So, magiging Digital Homey na to. Okay? So, ayan po siya. Lalabas po dyan. Yan, RangeNet Pinas. Okay? So, kahit na ibang ano po yan, kahit na ibang business portfolio, kung ikaw naman yung top level admin access, lalabas yun. Hi, Sir Mao. Magandang gabi. Yun, nandito na si Sir Mao. Salamat, sir. Saan makukuha yung recording? Mag-review ako mamaya. I'll be sending you an email, guys, after this live training session. And then, nandun po yung step-by-step on how you can be able to access your dashboard. Okay? Just give me at least 30 minutes to render and then I'll be sending you another email. Do you advise na dapat Meta verified FB page? Hindi naman masyado, Miss Maricel. Hindi ko masyadong pinagtutuunan ng pansin yung Meta verified na yan. Rodelyn, sa business portfolio, pwede kami mag-create ng iba't ibang ads account po, sir. Yes, tama po. Multiple ad accounts po under one business portfolio, Rodelyn. Mine, ask lang, sir, yung ibang madaming comments and likes, boost ba yun or ads? Meron kasi ako nakikita na ads na madaming comment tapos sa retargeting yun pa din ads nila. Okay. Miss Mine Briones, there are two setup sa ads, no? If you're referring to a messaging campaign or an engagement campaign, possible kasi na na-post yun, dalawa kasi yan Miss Mine. Isang regular post used as an ad, okay, and then the other one is dark post. Ibig mong sabihin nun, yung regular post used as an ad, yung regular post, na-post muna siya sa page. Okay, na-post muna siya sa page, tapos ginamit siya as an ad. Kaya siya tinawag na regular post used as an ad. The other one is dark post, meaning nilaunch yung ad or yung ads inside the ads manager. Hindi mo yun makikita sa page. Yes, lalabas siya as an ad sa newsfeed ng target audience mo, but kapag binisita mo yung page niya, wala doon yung ad, yung nakita mo sa newsfeed na yun. Yun yung tinatawag na dark post. Ngayon, meron din tinatawag na post ID. Okay? Ibig mong sabihin, yung post ID na yon, especially kung may website ka, Miss Mine, medyo technical lang yon kasi you're gonna copy the post ID of a specific ad and then use it in multiple campaigns na meron ka. I'm gonna show you an example. This is my campaign, Miss Mine. Although this is a bit technical, but I'm gonna give you some example.
Eto po siya. So, ganito ko po siya ni-naming convention yung aking ads. So, makikita mo dito, FB Post ID. Okay? Pag kinilik mo kasi to, okay? Ayan siya. So, ibig sabihin po, yung existing post nito, eto siya. Na-publish ko muna to sa page bago ko ginawang ads. Ayan po siya. Oh. Yung FB post ID nito, yung 109666661 yung dulo, yun po yung ninaming convention ko dyan. So, ibig sabihin na post ko muna sa page bago ko ginawang ad. Ayan siya. Kaya makikita mo yung comments na to, accumulated siya into one ad even if gamitin ko siya into multiple campaigns. 'Di ba? So, kahit itong ad na to, kahit saang campaign ko siya dalhin, same yung post ID niya. So, ibig sabihin nun, yung comments, like, and shares sa different campaigns, ma-accumulate yun into one ad. Okay, this is a bit technical na ng konti. Hopefully, it would make sense. Halimbawa, ito naman is a dark post. Hindi mo to makikita sa page ko, pero lalabas to as an ad. So, dark post ito. Ayan o. So, ibig sabihin, naka-create ad siya, dark post yan. Itong isang ito, boost post, ibig sabihin nito, pwede kong gamitin yung post ID nung regular post. So, halimbawa, kung gagamitin ko yung na-post ko na, na-post ko sa page, pwede kong i-click itong boost post. Tapos, papalitan ko lang siya ng kung ano yung, hanapin ko kung ano yung naka-post doon sa page ko. Ang gagawin ko dito, change post. Tapos, maghahanap ako dito. Halimbawa, ito, rental property owner. Gusto kong gawing ad. So, ito yung specific post ID niya. So, gagawin ko, gaganyan ko lang. Okay, click ko lang to, tapos continue. Tapos, ang gagawin ko po dyan is, it's either lalagyan ko ng button ng direct to website. Lalagyan ko ng website URL dito. O papalitan ko tong call to action. And then, I'm gonna publish it as an ad. May error dito kasi kailangan ko ng call to action. So, palitan ko tong call to action. And then, let's say, book now or whatever. And then, I'm gonna put my website here. And then, that's it. And then, I'm gonna publish it as an ad. Ibig sabihin nun, regular post yan, ginamit ko as an ad. Okay? So, I hope that makes sense. Medyo advanced lang ng konti ito, Miss Smile. Madami siyang comment, madami siyang likes and share because na-accumulate po 'yon into one post ID. Okay? So, 'yun. Okay. I have a question po about boosting. Like I paid 100,500 already. Then the other day, I got an email from Meta that I have another charge kasi I reached the threshold na daw po. Normally po, kapag bago yung ad account po ninyo, Miss Ria, meron po kayong account threshold. Normal po yun. Okay, pero you have to increase the threshold para hindi po kayo nag-i-stop yung ads po ninyo. Okay. I have a current boost post. Would it help to connect on Instagram? Hindi ko pa siya natatry. Kung bago yung Instagram account mo, tapos i-connect mo dun sa page, ang tanong mo kasi, may na-boost post ka na Miss Maricel, tapos, currently naka-boost post siya, tapos, kumbaga bago yung Instagram ba, na kinonect mo, tapos, mako-connect ba siya automatically? Hindi ko pa siya na-try, pero I don't think so. No, kasi ano na yun eh, kumbaga na-generate na yung post ID nun eh. So siguro yung mga future mo na na post, na ginawang boost post, yun, automatically baka nandoon yung Instagram. Kasama na. Where is better to post or add personal account or page? Depende po, Miss Maricel, if you are ang tawag dito,
kung meron kang personal branding, kung meron kang personal branding na gustong i-promote, then uh, you can post sa personal account po ninyo. 'Di ba? Kung may gusto kang I hope I'm I'm following your question, no? Where is better to post or add? Personal account or page? Kasi right now, pwede mo nang i-run yung ads, pwede ka na mag-run ng ads under your personal account. Ang gagawin mo siyang professional. Miss Maricel, di ba? Pwede ka na kasi mag-run ng ads ngayon under your personal profile. Ang gagawin mo siyang ah, professional account para makapag-run ka ng ads sa professional account mo. Alin yung mas maganda, yung personal or yung page? Well, depende sa depende sa goal mo or depende sa objective mo. Kung gusto mong ang tawag dito, yung POV ng isang Miss Maricel, no? Hindi siya masyadong quote unquote corporate. Well, mag-personal account ka. Pero kung if you want to have a parang corporate feel, then you need a Facebook page for that. Kasi ako may sarili akong buhay. yung lumalabas sa personal profile ko, hindi siya lumalabas sa page ko. 'Di ba? Ibig sabihin, makikita mo yung totoong pagkatao ko sa personal account ko. Pero yung sa page ko, iba yung iba yung pino-post ko doon. Kasi wala naman akong anong tawag dito? Kumbaga, parang ganito 'yan eh. I'll give you an example, Miss Maricel. Yung digital home na page, naka parang corporate feel pa rin. 'Di ba? I'll give you an example. I'm gonna share my screen. I hope I'm following your question. So itong digital homey kasi, ito yung mga pino-post ko more on mga ganito, 'di ba? More on value, mga ganyan. Pero yung personal buhay ko, ito, although pareho yung itsura niyan, yung page ko tsaka yung personal profile ko, pareho lang yung itsura niya. Ito digital homey page. Ito naman personal profile ko. 'Di ba? Pero iba yung laman nito. Okay, yung mga regular post ko yan, mga kalokohan ko diyan, kung ano man 'yan, 'di ba? Yan yung personal na buhay ko, 'di ba? Yung mga 'yan. Pero dito, iba yung lumalabas sa page. Kumbaga, depende sa objective mo, Miss Maricel, 'di ba? Hopefully, you can give me more context on that one. Miss Mine, may hawak kasi ako sa Netherlands. Shopping inaaral ko pa kasi leads lang po gamay ko. May hawak kasi ako sa Netherlands. Shopping inaaral ko pa. I would assume, Miss Mine, meron siyang website. Pag may website kasi, ayun, magagamit mo yung post ID. Anong tawag dito? Gamit na gamit sa akin yung post ID pagka may website. Miss Ria, you mentioned about the dark post. Saan yun makikita? Mag-appear din po ba sa Meta Business Suite yun? Yes. Sa Ads Manager lalabas. Yung pinakita ko na sa inyo kanina. Miss Ria. Mau, bro, does it mean mas better ba na gamitin yung content as ad or do a dark post? Ito ang tawag dito. Kung mapapansin nyo, pag binisita nyo yung page ko, yung ginagamit kong ad, yun na rin yung nasa page ko. Ito siya, di ba? Brother Mau. Thank you for joining pala. So, ito siya, di ba? So, pag binisit natin to, medyo medyo madaming ang tawag dito. Ito kasi, chinat GPT lang namin yan para lang merong, ayan. So, ito kasi, yan di ba? Itong video na to, pinublish ko sa page ko, ginamit ko na rin siya
pwede kong gamitin siya as an ad. Actually, hindi ko pa nagagamit as an ad to, pero I'll give you an example. Ang mukha nito, 'di ba? So pwede kong gamitin 'yan as an ad. Ito, ginamit ko 'tong as an ad. Live webinar 'to, tapos pinost ko sa page ko muna, tapos ginamit ko lang as an ad. Ito, kamukha nito, meron na siyang link, 'di ba? Asan na 'yan? Meron pang isa dito eh. Ito hindi ko pa nagagamit as an ad. Pero kung normally, yan, yung mga kung ano yung na-post ko diyan sa page ko, yun yung ginagamit ko as an ad. Double purpose na kumbaga. So, ang tanong mo is, mas better ba na gamitin yung content as ad na naka-regular post sa page mo? Yes. Kasi, ganito yun eh. Pag nag-visit yung, alam ba, nakita ka nung target audience mo sa newsfeed, di ba? Tapos, ako kasi, ang behavior ko, pag may dumaang ad sa akin, hindi ako basta-basta naniniwala mo na kiniklik ko muna yung profile nung page nila, tapos ini-stalk ko yung page. Ngayon, kung ganun yung mangyayari, pag in-stalk yung page mo ng target audience mo, makikita nila, ang daming reactions. Di ba? Ang daming reaction. Uy, active tong page na to. So, yung credibility agad, makikita doon. So, pag tinignan nyo to, di ba? So, punta tayo dun sa umpisa. So, kamukha nito, saan yan? So, halimbawa, ito, ayan. May reactions agad. Yung ginamit ko as an ad. Ayan, so may 12 reactions na agad. Pero hindi pa itong ad. Tara, asan na ba yan? Ito, kamukha nito. So, may 16 shares, may 4 comments, merong 32 react. Di ba? So, ibig sabihin po nun, pag in-stock yung page ko, makikita nila, uy, active tong ano, ang daming mga comments dito. So, mas okay yun. Ito, may 49 reacts, 2 comments, 5 shares. Diba? Saan pa? Punta tayo sa pinakadulo pa. May mga ano ko dito. Normally, yun din na ginagamit ko eh. Na-ads ko din eh. Ayun, may mga reacts. So, I hope you get the point, di ba? So, magpo-post ka na lang din naman sa page mo. Gamitin mo na as an ad. Sayang naman yung effort mo. Di ba? Ano yung ginagawa ko? Tsaka, ang kagandahan doon, Brother Mau, nandiyan ka pa ba? Ang kagandahan doon, pag gusto mo mag-reply, kung naka-regular post siya, hindi mo na kailangan pumunta ng ads manager kahit na nasa phone ka, nasa cellphone ka lang. Gusto mo mag-reply ng gamit yung personal profile mo, magagawa mo. 'Di ba? Hindi mo na kailangan pumunta pa ng ads manager para lang makita yung comments section, yung comment section. So, yun yung kagandahan. Hindi na siya bago. Okay. Smart set. Christine, paano gumawa ng single post ID? Paano gumawa ng single post ID? What do you mean? Hindi ko nasundan yung tanong mo. Paano gumawa ng single post ID? Pinakita ko na kanina, Miss Christine, ganito siya. So, kunyari, ganyan. Ito pa lang. So, kunyari, mag-create ako ng bagong ad. Parang ganito yan na, di ba? So, halimbawa, meron akong gustong gamitin. Lagyan ko muna ng XXX to. So, ang gagawin ko lang is, itong create ad na to, click itong drop down, boost post. Dati kasi to, ang tawag dito ay ano eh, nakalimutan ko yung tawag dito, parang post ID or something. Basta iba yung tawag dito eh. So, i-click mo to, tapos select post,
Tapos yun, hanap ka nung ano, itong mga to is regular post ito. Ito yung, 'di ba, ito yung mga 'yan. Ayan, pareho lang yan, oh. Nandito yan, naka-post yan sa page ko, ayan, oh. Yan. Tapos pwede mo siyang gamitin as an ad, 'di ba? So ang gagawin mo lang, click mo lang 'to, continue, tapos may post ID na siyang sarili, ayan, oh. Ayan siya. Tapos pwede mo na siyang palitan ng button. Halimbawa, lalagyan mo ng website, ayan, add button, tapos lagyan mo ng website URL. Okay, para siyang hindi 'pag dark post, 'di naka-publish, 'pag 'di siya naka-ads, 'di siya makikita, sayang yes, sayang. Sayang yung ano, sayang yung engagement. So, ayun ang ginagawa ko or ginagawa namin dito sa ano, sa page namin. Ipa-publish muna namin as a regular post and then we use it as an ad. Kailan advisable ang dark post? Miss Jenny, let's say for example, meron kang mga multiple variations nung ad ng halimbawa, ang variations nun 10 variations nung ad na yon. Ayaw mo naman siguro na tambak kumbaga yung 10 variations na yun ipo-post mo sa page mo na halos pare-pareho lang. Na kumbaga similar lang yung pagkakagawa nung image halimbawa. Kumbaga mayroong identical ano sila, halimbawa itong image na 'to pinalitan mo lang ng kunyari ng text. Kumbaga ite-test mo kasi yung mga images, 'di ba? Dati kasi gano'n, eh. Parang ite-test mo yung images kung alin yung, nagwo-work. So meron kang 10 variations to test. So ayaw mo naman siguro yung 10 na yun ipa-publish mo at once. So mabobombard naman yung followers mo na, "Oh, anong nangyayari dito kay ano, kay Jenny? Bakit gano'n yung page niya na halos pare-pareho yung pino-post niya?" So mauumay sila. So yun yung kagandahan ng dark post kasi 'pag dark post siya, ikaw lang makakakita sa ads manager mo kung alin dun sa mga dark post na yun na nagwo-work. O di patayin mo yung mga hindi nagwo-work. So hindi siya lalabas dun sa page mo na as a regular post. Lalabas lang siya as an ad. So meron kang chance na patayin yung ad na yun para hindi na siya lumabas yung ad na yun. Hindi siya maging visible dun sa page. Kumbaga. Yun yung advisable naman pag nag-dark post. Not sure if part pa ng topic, why hindi po nag-a-appear sa Meta Business yung comments ng clients sa FB and IG ko. Hindi nag-a-appear, I'm not sure. If why hindi po nag-a-appear sa Meta Business? Baka ito yung dark post. Yung dark post, makikita mo lang yung comment na yon kapagka Facebook ko pag nag-see Facebook comments ka, ganito yan eh, Miss Ria. Ito kasi dark post ito, 'di ba? Itong pakita ko sa iyo Itong halimbawa, itong stop guessing na 'to. Makikita mo lang yung comments niyan kapag kinilik mo 'tong preview. Ano tayo na may comment talaga? So, walang comment ito. Teka lang. Ito, may one comment dito. So makikita mo lang yung comment na yan pag kinilik mo 'tong Facebook post with comments. Yan, pag kinilik mo 'tong Facebook post with comments, tsaka mo lang siya makikita kasi dark post yan eh. Pero itong anong tawag dito? Regular post uses an ad. Pwede mo 'tong makita diretso na doon sa page mo kahit na hindi mo yan tingnan dito sa Ads Manager. Okay? Yun, natambakan ako ng question. So, last question na anohin ko is hanggang kay Ria dito kay Miss Marcel. I think I'm doing the wrong thing because I spent quite a lot na pero I didn't even get a lead. If you're using a website, you should be able to have the website conversion events properly installed.
If Messenger campaign, then you should have messages coming in within the 24-hour window. May nalabas na disable sa ads manager. Kapag hindi Miss Yancy, pag hindi ad compliant yung ad mo, talagang madi-disable yung ano mo. Would it help if I share the post or testimonies of the people in the business? If so, personal account or page? Would it help if I share the post or testimonies of the people in the business? Pwede mo namang i-share via your personal account, pero wag mo siyang i-mass share, Miss Maricel. Kasi ganun yung nangyari sa client ko na isa. Ang ginawa niya, minas share niya. Ibig sabihin, nung dumaan yung ad sa newsfeed niya, 'di ba, yung page niya, kita niya, yung page niya, dumaan yung ads sa kanya. So, ang ginawa niya, shinare niya ng shinare sa mga groups. Ano nangyari? Na shadow ban siya, hindi niya na makita yung ads niya. Kasi in-spam niya sa ibang groups. Kumbaga yung link ng ads niya na dumaan sa newsfeed niya, ang ginawa niya, kinilik niya yung share, tapos shinare niya ng shinare sa ibang groups. Yun, na mas ano siya, na ano tawag dito? Na 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 shadow ban siya. Pag nag-run ng ads tapos naubos po yung funds na nag-disable na po, nalabas sa cellphone. Pero pag nag-add po ulit ako ng funds, nawawala na. Yes, normal yun. The reason why nag-stop yung ads mo, hindi naman siya na-disabled. Nag-payment error lang siya, Miss Yancy. Hindi siya nag-disabled. Nag-payment error lang siya. The moment na you fund it again, tatakbo yung ads mo. The only, yung disabled na sinasabi ko, yung hindi ka na talaga makapag-run ng ads. Kahit anong gawin mo, kulay pula na, hindi ka na makapag-create ng ads. Okay, namaos na ako guys. Maraming salamat for joining. Thank you so much. I learned so much and excited for the next Zoom meeting. Thank you so much for joining tonight, guys. Medyo overtime na tayo. I'll see you by 7:30 p.m. tomorrow. I'll be sending you guys an email tonight. Just give me at least 30 minutes to render the video, and then you'll be able to access your dashboard. Hopefully for the recordings, makita nyo din yung session natin for tonight. Maraming salamat guys for joining, and I'll be seeing you guys at exactly 7:30 p.m. Bye-bye guys. Thank you.